Okay, palapakan natin ang ating Panginoon. Magandang umaga. O sabi mo sa tabi mo, I'm glad you are here today. I'm so happy. I'm blessed. Amen. So mamaya bago po kayo umalis, pwede na kayo umakyat sa taas at pwede nyo bistahin yung development. Okay? Ang children, ito po, sabi niba, ang laki na sa children. May sarili CR, then yung pong ating guest room doon sa likod, at room na rin namin ay may sarili din CR. So dito po ay 3 ang kwarto, mayroon pong administration room at saka pastor, mayroon pong dressing room ang dance. So lahat ng tambourine dance, taas ang kamay. So may sarili na po kayong kwarto doon. Lalagyan natin ng cabinet at saka powder. Ano nga bang tawag doon? Re-retouch ng inyong mga beauty. So, God is good. Sabi nga natin, God is good. Amen. Ang Diyos ay napakabuti. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa araw na ito dahil ganun din ay kasabay po ang graduation po ng ating DBBS. Thank you for the effort, support, ng ating pong mga teacher, headed by our chairman or coordinator, si Ma'am Jessa Enriquez. So palakpakan natin ang Panginoon. At yung lahat ng nag-volunteer sa food, everything, and especially doon sa place, sa bahay ni Ate Sylvia. At Sylvia, 1 linggo yatang talaga naging playground ng bahay mo. So thank you. Napakabuti ng Diyos. Kaya, alam nyo, habang piniprepare ko po itong teaching na ito, bali, meron akong topic, team, pero maaga akong nagising ng madaling araw, binago ng Panginoon ang tema. At napakabuti ng Diyos at gising pa ang ating si Sir Roldan, kaya napalitan niya yung poster. And my topic today, unity bring changes. Sabihin nga natin, unity bring change or changes, miracles, and mountain moving. Alam natin na pag nagkakaisa, ay meron pong nangyayari. Amen po ba? Makikita natin yung pong London Bridge o ano ba yung bridge sa Amerika? Sa California, hindi pa ako nakakarating dun eh. Meron po dong Golden Gate Bridge na ayon po sa isang arkitekto na ang bridge na yon ay napakaraming hibla ng kawad o yung tali na bumubuhat sa napakalaking tulay na yon. So, hindi mabilang, ang sabi nga doon. At makikita natin, napakaraming sasakyan na maliliit, malalaki, and mark of the history. Pag kayo napunta na Amerika, pag hindi ka nagpakuha doon, ay hindi marirecognize na ikaw ay nakabisit. So, ang ibig sabihin, there is power. Sabihin nga natin, there is power. May resulta lagi pag meron pong pagkakaisa. Sa Bible, may nakatala, bagamat ito ay medyo hinadlagan ng Panginoon, ito yung history o istorya ng Tower ni Babel. Alam niyo yung Tower ni Babel? So nagkaisa ang maraming tao at nais nila magpatayo ng napakaraking tower na ang motibo ay maabot nila ang Diyos at mataasan pa. Pero nakita ng Diyos ang maling motibo, bagamat may progreso, na dahil sa kanilang pakikipagtulong-tulong, ay naitatayo yung pong malaking toring yon. Pero ang motive ay hindi maganda. Kaya doon po nagkaroon ng paghadlang ang Diyos. Kaya ang sabi, nung ginulo ng Diyos, ay ang resulta, nag-iba-iba sila ng language. So alam niyo ba yung toring ng Babel? Biglang naguho. At nung sila ay nagkagulo, nagsalita, iba-iba na. Nakuha niyo po ba? Siguro may Chinese, may American, may Russian, may Spanish. Ang sabi nila, what you say? Hindi na magkaintindihan.
hanggang sa totally hindi natuloy yung pagtatayo ng Torre ng Babel. Anong ibig sabihin nun? In the unity, makita natin there is a one language to consider. Amen? Amen po ba? So dito meron po akong babasahin teksto from the New Testament. Yan. Ang ating pong topic, Unity brings change, miracles, and moving mountain. Sino dito gustong maranasan ng miracle? Taas ang kamay. Sino sa pamilya ang gusto makaranas ng miracle and mountain moving faith? Yung mga mabibigat na kailangan natin ay talagang naroon. So ano ang kailangan natin gawin? Meron po 4 na bagay na ating pag-aaralan. Hayaan nyo muna dito yung mga bata. Please. Hayaan nyo muna mamaya na. Ibalik nyo yung mga bata. I-hold nyo, sabihin nyo, ibalik ang mga bata, mamaya na. Mahaba naman. Kasi malalaki na sila, makakarinig na yun ng Word of God. Okay, thank you. Okay, maluwag pa upuan dito sa unahan. Mga leaders, dito, pwede i-okay pa to. Okay. Dito meron pong sa Luke chapter 9. Tingnan natin po yung senaryo na napakagandang nangyari dito. Okay, basahin po natin. Lucas Kapitulo 5, Luke chapter 5, verse 18 to 20. Lucas Kapitulo 5, talatang 18 hanggang 20. Ang sabi ng Biblia, dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko at nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang pumasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Verse 20, yung highlight. Ang ganda ng verse 20. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad ka na sa iyong pangakasalanan." So what is next? Tumanggap ng kagalingan yung paralitiko. Na-highlight po sa akin yung word nung makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Sabihin natin kanila. So nakikita natin, ang milagro, ang pagkapala ng Panginoon ay may 4 na mahalagang bahagi na maunawaan natin. Dahil pag sinabing kanila, ito ay grupo ng mga kalalakihan. Pag sinabing kanila, una, tumutukoy sa individual. Ikalawa, tumutukoy sa pamilya. Ikatlo, tumutukoy sa komunidad na kanyang kinalalagyan. Ang ika-4 ay tumutukoy sa kanyang local church na kinaaaniban. So dito makikita natin, si Jesus ay abalang-abalan, nagmiministeryo, nagpapagaling. At alam naman natin lahat ng tao, mapapasin natin puno eh. Nakuha nyo? Kasi wala na silang madaanan. So makikita natin means ang lahat kailangan ng himala ng Panginoon, right? Lahat. Siguro nagsimula ang gathering ng bandang 6:00. No? Dahil nga, pwede naman yung, wala naman sa Bible kung ito ay 3, 4, 5. Pero sabi ng mga Bible scholar, ito daw ay 5. Makikita natin, no? Dito kayo tumingin. Na-mention yung kanila.
Kung individual lamang ang titingnan, siguro yung apat na yon ay may sarili pangailangan. Pero ang ginawa nila, sige, hintayin natin. Pupunta tayo doon, hindi natin pwede i-give up ito. Tayo malakas, siya hindi. Pilay siya, cripple siya, lumpos siya. Wala siyang kakayanan. So, ang ginawa nila, binitbit iyon. Then, sa pagkakataon ng kanilang inaasahan, ay nakita nila puno yung lugar. Pero makita natin, puno, hindi hadlang. Sabihin nga natin, kung gusto, may paraan. So, ang ginawa nung ilan, teka, tingnan natin yung kwento, ha? Iyakyat natin sa bubong. Kung kayo may-ari ng bahay, binabakbak ang bubong mo, matutuwa ka? Kasi, siguro, kaya tinawag ko community sa bahay Tingnan natin yung senaryo ng kanila. Siguro sabi nung lumpo, ay paano niyan? Hopeless na ako. Wala akong magagawa. Sabi, brother, no, nothing to worry. Akyat ka, Brad, sa bubong. Hindi, baka magalit yung may-ari. Hindi. Nakuha niyo po ba ako? Kaya ang ginawa, umakyat, mamaya inabot, tukat na story na andun na siya. Saan ba nakatayo si Jesus? Halimbawa, narito. Kasi ang bubong ng araw po ay concrete, hindi katulad nito. Sa Israel, ang bubong po yung pinagtakip-takip na tisa. Kaya yun yung pinagduduksong-dusong. Amen? Amen po ba? Kaya ang ginawa ni Isa, ano gagawin natin dyan? O sige, ilocate natin kung saan nasa si Jesus. O yan, banda daw, ito lugar to, stage sa, o bakbakin mo na. Aba, brother, baka may-ari, baka magalit na may-ari. Nako niyo po ba? Hello? Ang ginawa ng Isa, binakbak, hanggang siguro, kalahati na. Siguro kung ikay may-ari nasa likod, aba, puno na ang bahay ko, sinisira pa bahay ko? Gumugulo bahay ko? Nako niyo po ba ako? Amen? Pero hindi siya nag-comment. Bakit? Dahil kailangan ng himala. Ang ginawa, inilawit nila. O dahan-dahan, brother. At nung nakita ni Jesus, hindi sinabing nung makita ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Ang nakita ni Jesus, ang kanilang pananampalataya. Amen. Hello. O tingnan natin ang verse 20 again. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, so sa English ay, when Jesus saw their faith. Alam nyo, ang Lord hindi natutulog. Hindi natutulog. Naniniwala ka pag gising mo lang pa sa umaga, tinitingnan ka na ng Panginoon. Hello? God, omniscient God. God, omnipresent God. God, omnipotent God. He is God of the living. Why? Because He is alive. Kaya dito makita natin, nung makita ni Jesus. Kaya dito ko nakita, every day in our scenario, sa ating buhay, pagising mo lang sa umaga, nakatingin na si Lord sa iyo. Amen? Ang tanong, pag titignan ng Panginoon, ano kaagad ang makikita sa iyo? Nakaw niyo po ba? Kaya sabi ng Matthew 6:33, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay, idadagdag sa iyo. Pero minsan, pag tayo tinignan ni Jesus, inuuna mo ang labahin kaagad. Kaya ang nadadagdag, labada. O, di ba? Amen. Kaya dito, tinuturuan natin, kung gusto natin ng miracle, you need to settle in your mind that Jesus Christ is watching you. Alam niya kung ikay nangangailangan, alam niya kung ikay masaya, alam niya kung ikay nalulungkot, alam niya naman niya kung ikay naglulungkot-lungkutan lang. Di ba? Alam niya kung namimiss mo asawa mo, alam niya yun eh. Amen? Alam niya na ikay byuda na minsan, happy birthday in heaven. O di ba, may bumabati pang ganun eh. Alam niya yun eh, lahat ng ating buhay, kalungkutan, kasayahan, katagumpayan, alam ng Panginoon.
At lalong higit, alam ng Diyos ang kahinaan mo. Ang paralitikong ito'y mahina. Walang kayang pruwebang ipakita na katulad ni Bartimeo na nagsisigaw at nakipagunahan. Kaya niya sa kanyang sarili na tumakbo, magsisigaw. Kaya niya. Pero itong lumpong ito, hindi niya kaya. Pero salamat dahil may kasama siya sa kanya. Taas ang pamilya, taas ang kamay ng tatay at nanay. Napakahalaga yung kanilang pananampalataya. Amen? The family is not perfect. May hindi Christian, may Christian. Pero napakahalaga na merong sa grupo o pamilya na merong kanila. Kasi sabi ng Bible, 2, 3 nagkatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya, hindi 1, 2 o 3. Wala naman nagtitipong iisa eh. Sinimulan ng Diyos 2. So, ibig sabihin, perfectly, God is talking about the couples. God is talking about the 2. Kaya, kung sa pamilya, 10 kayo, pero 2 kayong Christian, matuwa ka na, nothing to worry. God is with you. Amen? So, simulan natin ang number 1, individual miracle or unity. Pag sinabing individual, your belief. Sabihin natin, may belief. Kaya sabi dito sa James chapter 1, verse 5, anong sabi ng James chapter 5, verse 5? Ang sabi dito, if anyone lack wisdom, he should ask God, who live generously to all without finding fault. Sabihin natin, without finding fault. And it will be given to him, but when he asks, he must believe, not doubt. Sabihin natin, he must believe, not doubt. Individually, when you ask wisdom, when you ask anything to the Father, you need to believe personally, not doubt. Sabihin mo, huwag ka mag-aalinlangan. Ang problema kasi, individually, your belief, you're believing. May doubt ka agad ikaw. Ang hirap yata mabuhay ngayon, di ba? Amen? Sa lumalaking pamilya, ang pangangailangan lumalaki din. Sa lumalaking church, malaki din ang pangangailangan. Amen po ba? Hello? Hello? So kahapon, nagturo po ako sa mga UPC pastor, yung mga new breed of pastor. No? For the month of June, ako nagturo sa kanila. Next month, iba na. So kasi nung ako po ang chairman, ay ginawa namin yun. Sabi ko, tumulungan natin sila. And one student ay lumapit sa akin, pastor, ang ganda na sinabi mo, totoo naman na pag kay bago-bagong pastor, ang desire mo, malaking church, maraming tao. Pero sabi ko sa kanila, kayang ibigay ng Diyos. Pero ang tanong, handa ka ba sa malaking responsibilidad? You ask, big church, crowd of people, but the number one question, are you ready to take the responsibility to shepherd 1,000? Oo nga, ano? Kaya napakahalaga yon. Sabi ko, alam mo, ramdam namin. Lumalaki ang life in Christ, different community, but I sense, no, na bumibigat, pero ang mabigat gumagaan dahil may pagkakaisa. Nakaw niyo po ba ako? Hello? Kaya makita natin dito your belief personally. Kasi ang susunod ay magkakaroon ng tinatawag na problema kung personally you are super nega star. Sabihin mo, nega. Si Sharon, mega star. Si Maricel Soriano, diamond star. Si superstar si Nora. Ikaw naman, nega star. Sabihin mo, nega star ka ba? Ang ibig sabihin, puro negatibo na lang. Sinisimulan ng isang bagay, negatibo ka na. Nagpipray ka, negatibo na. Humahabang ka pa lang, negatibo na. Eh wala mangyayari, puro pong negatibo. Amen? Hello? Kaya ang cross ay symbol of positive means always addition. Ang negative, symbol of subtraction. Pag tayo nega,
sinasubtract mo ang potential mo, sinasubtract mo ang kakayanan mo, sinasubtract mo ang kaya mo pang gawin. But, you need to wake up. Lord, I am not. I am a believer. Sabihin natin, I am a believers. Sino tayo, taas ang kamay ng believers? O, di ba? Alam nyo ba, ang believers, ang trabaho mo to believe. Ang tanong ko ito, ano trabaho ng waiter? Hello? Ang trabaho ng waiter, mag-wait. Oh, waiter, iced tea, bigay. Pag wala na, naando ka lang solo. Waiter, tissue, bigay ka ng tissue. Kaya lang ang umikot-ikot ka doon, wala namang utos sa'yo. Kaya mag-wait ka lang. Ano ang trabaho ng driver? Oh, yun. Amen? Ano trabaho ng computer? Mag-compute. Ay, ano trabaho ng believer? Believe. Kaya nga tayo tinawag na believers of Christ. You need to believe. Lahat ng gagaling sa believe and believe and believe. Kaya sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and for those who believe on Him should not perish but have an everlasting life. Sabihin natin, believe lang tayo, ha? Amen? Nung sinimulan natin ang Hagay, doon pa lamang sa bahay kami ni Mrs., believe. Di ba? Mga leader, believe. O kaya mamaya, tingnan nyo yung bunga ng inyong pananampalataya. Amen? Hello? Dance group, may visa na kayo. Pinalakihan lang ni Pastor Cora yung quarter, workers quarter, kasi pag may matutulog, kailangan na may komportable. Kaya 8 higaan ang pwede doon. Sabi ko, pahe-hair ko natin yan. Sa Kapampangan, haircon. Amen. Amen. O siyempre naman, yung admin, pag nagbibinaan doon, sa sulok, malaki. Then, ang children, taas sa kamay. Pinakamalaking room sa inyo, narito, may sariling CR. Pero balik ako, individually, you need to believe. Do not doubt. Amen? So ngayon, ano ang individual? Ano ang iyong pangarap? Ano ang gusto mo mangyari? Okay? Pwede ba tayo pumikit na kaunti at medyo ibulong mo sa Diyos? Sabi mo, ibubulong ko sa iyo, Lord. Yung aking pinaniniwalaan. Okay? Amen ba? Okay, close your eyes. 1, 2, 3, 4, 5. Mula tayo. Okay. Ang tanong ko, do you believe? Oh, praise God! Palapakan natin ang Panginoon. Kasi baka pagmulat Kinumpute po ni Pastor ang lahat nagagastos, pati ito, nasa 3 milyon na tayo. Ang nagagastos. Sabi ko, saan galing yun? Wala naman tayong super foreigner. Ayan, meron po nabuborn na gini ating, by the way, baka malimutan ko, meron po tayong caretaker. Hindi na mag-i-schedule ang ating, sino ba nag-i-schedule na maglilinis? Huwag na. Kasi kailangan na mag-maintain po nito. So mag-asawa sila po yung laborer na rin na gumagawa, at sila po yung caretaker ng aming bahay nung ginagawa bahay namin for 3 months. Ay trusted naman. Kaya, God is good. Amen? Level up. So, personally, individual. Kaya sabi dito sa ating pinag-aaralan, you need to believe, not doubt. Sabihin natin, believe, not doubt. Unstable. Sabi nga dito sa James, tuloy po natin. He must believe, not doubt, because he who doubt is like a wave of the sea, blow and tossed by the wind. That man, sabihin natin, that man should not think
he will receive anything from the Lord. He is double. He is double. O, sabihin mo, nagdadalawang isip ka pa ba? Amen. Kaya alam niyo, sa buhay natin individually, if you want miracle, no, that is the power of unity, bring change. Walang double-minded. Especially individual. Hindi pa bago ba isip, gagawin ko to, Lord. Ay, wag na kaya. Lord, ito gagawin, dito ako. Ay, wag na kaya. Ay, baka ano ba, gusto mo? Amen. Kailangan very firm ang decision mo. Kasi God is specific God. He is a God of details. Kaya yun ang gagawin sa'yo. Kaya ngayon pa lang, dinudrawing ko na kung sino kamukha ng apo ko eh. Ganyan lang yan. Nilakasan na ng loob yan. O, di ba? Amen po ba? Amen. Hindi ako nag-aanilangan doon. O, di ba? So, makikita natin, not daw. At dito na-discover ko, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano natin ay hindi nakadepende, dito kayo tumingin, hindi nakadepende sa husay ng preacher. Yung paglago mo at ang pananampalataya mo, bilang Kristiyano, ay hindi nakadepende kung kilala ang pastor, sikat ang pastor, pogi ang pastor, o marunong sa grammar ang pastor. Hindi nakadepende doon ang iyong buhay Kristiyano. O hindi rin nakadepende sa mga awiting worship na ginagamit mo na umiiyak ka. O pangalan ng church na hindi kilala o kilala ng church, sikat na church, hindi nakadepende. Kundi nakadepende sa sarili mong paniniwala sa Diyos kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya you need individually your belief. Kasi kung hindi nakadepende sa isang church, ay hindi mo pwede angkinin. Na sa Life in Christ kayo maliligtas, wala naman Life in Christ sa Batangas. Hindi mo pwede angkinin. Sa Life in Christ na kayo maliligtas, wala naman sa Saudi, wala sa Amerika. Amen? Hindi pwede angkinin na isang church na ang kaligtasan ay sa kanila lang. Sapagkat ang kaligtasan, ito ay paniniwala mo sa Diyos. Personal na pagkakilala. Hindi porke tatay ang pastor mo, ligtas ka na. Amen? Kailangan meron kang personal na pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Kaya, salvation, miracle of change, babaguhin ng Diyos ang buhay mo personally. Amen? Kaya you need to establish your belief kung saan anong pundasyon. Kasi di ba makita natin, yung tinatawag na, nagtayo ng bahay sa buhanginan, nagtayo ng bahay sa bato. Dumating ang bagyo, dumating ang malaking pagsubok, gumuho dahil nakatayo sa buhangin. Pero ang bahay na nakatayo sa bato, ano man ang dumating, ikaw ay magiging malakas. Why? Because your faith established the author, the finisher is the Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Faith is being sure. Look unto Jesus. Amen? Amen po ba? So nga individually, bago tayo umalis doon, ganun natin sinusukat ang ating paniniwala. Kailangan sa huling panahon, revisit your salvation. Dahil ang salvation ay regalo ng Panginoon. Ang salvation ay sabihin mo forever, nawawala ang kaligtasan. Maliban na lang kung ang isang tao ay pinili ang kanyang sariling kapahamakan, ang sabi ng Bible. Nandun ang pag-iingat ng Diyos, pero maliban, napiliin mo ang kapahamakan, walang magagawa ang Diyos. Hindi ka kayang alsin ng Panginoon sa kanyang kamay, pero maliban, pag ikaw na pumili, kaya sa pagpili, kailangan mo'y paniniwala. Amen? Nakita nyo ang armor. Armor of salvation. Armor, weapon, armor. Ang sabi, helmet of salvation, breastplate of righteousness, the shield of faith. The gospel shoes, the belt of truth. But sinabing helmet of salvation? Kasi salvation start when you believe.
when you believe. Kaya ang punteriya ng kaaway, baguhin ang paniniwala mo. Isaksak sa isipan mo si Kristo yung tao. Isaksak sa kaisipan mo sa mabuting gawa. Isaksak sa kaisipan mo na religion na magliligtas sa iyo. Pero God will change your belief. Your life start changing. Dabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sabing ganoon, ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Babaguhin at babaguhin ka. Bakit? Dahil na kay Kristo ka na. Kaya individually, as I proceed to my second point, take care yourself sa huling panahon. Take care yourself. As a pastor, I need to take care myself. Baka ako'y nangangarap pagdating ng hukuman, ako pala hindi maliligtas. Nakuha niyo po ba ako? Everybody is subjected for the temptation. Dahil sabi ng Bible, sa huling panahon, maraming elect ang madideceive. Kaya be watchful and a very strong foundation for us to not be deceived and doubt the Word of God. Always read the Bible. Huwag tayong titingin sa ang ganda mag-preach nito. Nakuha niyo po ba? Kasi ang ating Kristiyanong pamumuhay hindi nakabase sa ganda ng preaching, kilalang pastor, mega ang church, hindi doon nakabase. Nakabase ito sa iyong personal na pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi natin, may personal belief to Jesus Christ. Amen. Okay, number 2. Family. God will change the family if the family united. Do you believe? Amen? Pag ang pamilya may pagkakaisa, mag-change ang buhay. Kasi magtutulungan sila, di ba? Ito hindi pamilya eh. Ito Luke chapter 5, hindi pamilya yan. Magkakaibigan lang sila. Pero everybody concerned for the need of one. Hindi nilalanta na ang kailangan ng isa, mas kailangan ko, pupunta ako doon, mas maaga, para ako yung nasa unahan, kailangan ko rin ng himala kay Jesus. But never ang ginawa nung 4 o 5, nag-take sacrifice for the sake of one. Kaya ang grupong yun, ang sabi ni Jesus, noong nakita nila ang kanilang pananampalataya, bless. Kaya ipakita natin ang ating pananiwala, pananampalataya. Habang nagkakaisa ang pamilya, habang nananalangin ang pamilya, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nagkakaisa tayo. Kasi ang tendency ng lahat, lalo na pag malalaki na ang anak, huwag natin gayahin ng ibang estado. Pag dumating ng 18, they separate themselves to their father. Ang sasabihin nila, may edad na ako, kailangan ko ng bumukod. Nakuha niyo po ba ako? Lingunin mo ang pamilya mo, tatay at nanay mo. Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, o mga kabataan, sa ulado nyo ba yon? O sabayan nyo ako? Hindi nyo alam? Yung sinabi? Hindi pala si Jose Rizal ba yun? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, yun. Ang tawag doon, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Yung bang hindi na nililingon, nakuha niyo po ba? Nung walang-wala, lingon yan eh. Nung meron na, hoy, huyo. Hindi kita nakakilala. Nakuha niyo? Gayahin natin si Joseph. Si Joseph na pinromote ng Diyos as one family, naging Prime Minister of Egypt. Bagamat mali ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, ibinenta siya kay Paraon. Pero nung nasa tugatog ng tagumpay si Joseph, nung makita nakaluhod, lumapit si Joseph sa mga kapatid, I am your brother. At ang sabi niya, kaunin niyo si tatay, dito na kayo tumira sa Ehipto, hindi ka napipila, dahil kung saan ako naroon din kayo. God bless the rest of the life of Joseph. Family, raise your hand.
napakahalaga. The family is united. Amen? Hello? Yes. Iparamdam natin sa magulang natin ang ginhawa habang nabubuhay. Amen? Kasi ito napapansin ko. Kasi nagpipray din naman ako sa ospital. Napapansin ko pag nasa ospital, pasalubong ng anak, orange, pasalubong ng anak, paboritong pagkain, pasalubong ng anak, grape, hindi naman makakain. Kaya ngayon, wala pang sakit na nakakakain, dun mo dalan. Hello? Ay, hindi ko kailang nasa ospital. Nanay, pilitin nyo kumain. Kailangan nyo ang grapes, ang ubas, mansanas. Ay, sabi, anak, wala akong panlasa. Hey, hello? Habang may paglasa, wag mo na hintayin ma-ospital. Habang nakakalasa, ipatikim mo ang masarap na ubas, ipatikim mo masarap na prutas. At sasabihin niya, anak, ang sarap. Isa pa nga. O, di ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya if the family united, everybody happy. At ang maghahatid sa iyo dahil pagpapala ka sa pamilya mo. Amen? Hello? Napakahalaga no. At sa John chapter 11, may nabasa ako dito, kaya nag-chat ako kaagad kay Roldan. Sabi ko, mababago ang tema ko. Sa John chapter 11, meron ditong kwento na isang pamilya, si Mary Magdalene, si James, si Maria, si Martha, and his brother Lazarus. From Bethany. Ang pamilyang ito ay talagang very open kay Jesus. Siya ang pinupuntahan ni Jesus pag siya nasa lugar ng Betania. Ang ibig sabihin, community sake, ang tahanan niya ay bukas kay Jesus. Hello, family. Bukas. Tinanggap niya si Jesus. Basahin natin ang John chapter 11 verse 17. Okay, sige, basahin natin. To be specific. So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. Now, in Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off, and many of Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. Martha, therefore, when she heard that Jesus was coming, went to meet him. But Mary stayed at the house. Martha then said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother will not have died. Even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said, your brother will rise again. So, binasa ko lang po yung resulta, yung ganti ni Jesus. Dahil sa Betania, hindi estranghero si Jesus. Meron natutuluyan. Kaya kung alam niyo yung story si Maria ay pumunta doon kay Jesus, si Maria ay umupo doon sa paa ni Jesus, samantalang si Martha ay nasa kusina. Alam niyo ang highlight doon para sa akin when I contextualize this passage, hindi yung ginagawa ni Martha eh. Ginawa lang ni Martha ang kanyang papel sa isang pamilya. Nakuha niyo po ba? Na may nag-aasikaso kay Jesus, may nag-aasikaso sa pagkain ng bisita. Ay subukan pati si Martha yung naroon at sabihin ni Martha, ang pagkain, wala tayong pamerienda kay Jesus. Ay nga. Kaya nakita ko doon, the family held together, stay forever. Ang ibig sabihin, may kanya-kanilang parte sa pamilya upang ganapan kung paano asikasuhin si Jesus nung panahon yon. Kaya ito ang ganti. Jesus, your friend Lazarus. Kaibigan turing eh. Kaya ang tahanan na pinapapasok niyo si Jesus, hindi bisita ang turing niyo. Hindi naman kayo bisita rin sa Kanya, kundi kaibigan kayo ni Jesus. O sino dito pamilyang dinadalaw at dadalawin? Maging open kayo. Kasi maging sa Bible, pag kayo ay nagbigay ng isang basong tubig sa nauuhaw, hindi siya binigyan mo, kundi ako binigyan mo.
kung ikay nabigay na isang pinggang kanin sa nagugutom, hindi siya ang binigyan mo, kundi ako binigyan mo. No? Nakuha niyo po ba? Ang ibig sabihin tayo, ang ating pamilya, pag nagpatuloy tayo ng likod ng Panginoon, o pinagamit mo yung bahay mo sa isang gawain, hindi yung mga tao pinatuloy mo, ang pinatuloy mo ay ang Panginoon at ang kanyang nais ng kaligtasan sa maraming tao. Amen! And God will bless your family. I remember when we start life in Christ. Taas ang kamay ng mag-asawa. Kuya Ted, Kuya Ate Gina. Sa kanilang bahay, unang-unang nagkaroon ng gathering. Noong nag-decide po na 12 years ago, na sabi ko, Lord, nagaling akong Baguio, kala ko ako mag-resign na, aalis na ako papuntang Italia. Pero pag may tawag, so noong ako'y bumaba, I contacted Ira, Pastor Conrad, nag-gathering kami, ano plano, gagawin natin. So, kailangan community-based tayo. So, ang mag-asawang Agila, maliit pa lang ang lugar nila doon. No? Binuksan na kanilang tahanan. Kaya naman ngayon, living testimony, God will bless your family, Kuya Ted. Because you welcome the gawain ng Panginoon. Kanchila family, you welcome the gawain ng Panginoon. And what happened to your siblings? Walang nasa abroad, puro bato ang bahay. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba ako? Hindi kawalan ang maglingkod sa Diyos, ang pamilya. Ang Maglalang, ang Disamero, ang Guadalupe, ever since kayo po, you are the living witness by family. Sa Santa Monica, God will bless your family. Kaya nakita ko, mga kapatid, grabe yung ginagawa ng Diyos sa pamilya. If you really know that welcome Jesus, katulad ni Lazaro, patay, binuhay. Maraming patay na pangarap, bubuhay ng Panginoon sa pamilya mo. Maraming patay na pag-asa, pag si Jesus ay nasa pamilya mo, bubuhay niya yan. God will change your family from glory to glory to glory. Babaguhin ng Diyos. Kaya I'm so excited sa mga new breed, mga young people na magka-college. May itatawid lang natin sa kolehiyo. Pag nakatawid yan at nakapagtapos, another glorious for the fulfillment of dream. Congratulations sa mga graduate. Yung gumraduate, hello anak. Naitawid kayo. Kaya ngayon ang pamilya dapat nagtutulungan. Ang dapat, hindi na talagang, hindi akin lang ito eh. Hindi akin lang. Hindi na pwede magsukatan, kundi anong meron ka. Dahil ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Ang Diyos. Naranasan ko yan. Until now, pag tumawag sa amin sa gatita, Kuya, wala nang gamot si nanay. Iaago ko na doon sa aking naiipong sarili kong gamot. Pero, hindi kami pinagkulang ng Diyos. Amen? And up to now, ano ang new blessing? Approve ng PhilHealth, wala nang binabayaran ng dialysis patient. Kaya, salamat doon sa ilang buwan na nagbibigay ng mga leaders pandagdag sa akin dialysis. Pwede na kayo magpahinga doon. Uupo na lang pagkatapos pipirma ka na lang. Ay dati kasi talaga magbabayad ka. But praise God for my family. Your family. Amen? Hindi ko na isa-isahin. Kilala kayo ng Diyos. Amen ba? Na mula noon hanggang ngayon. Kaya naman ang ginagawa naman ng Diyos, pinagpapala ng Diyos ang pamilya mo. Amen? Titingala ka na lang, Lord, oo nga, no? Kasi God bless your family.
If your family united, miracle happen. Kaya ang tanong doon, hindi kayo magsusukatan magkakapatid. Alam niyo ba ang Kristiyano nung araw sa Acts chapter 2, 3, and 4, the miracles of multiplication happened during that time? Ano nangyari noon? Ang nangyari ito, makinig kayo. Nagkaroon ng great outpouring of Holy Spirit, marami naboborn again, ang mga disciple, marami nagagawa, dumadami ang demand. May mga byuda na kailangan pakainin, may mga Kristiyano na walang-wala. So ang ginawa po ng mananampalataya, yung nakaluluag, ang ginawa, they bring their possession in the apostle pit. Nagdala sila ng mga handog at dinadala yon sa paananan ng mga apostol. At yung apostol naman, ang nababahagi, dinidivide niya sa pangailangan ng lahat. At doon nagkaroon ng communal living. Walang nagdarahop. Amen? Amen po ba? Sa pamilya, walang magdarahop. Kung gagawin natin yun. Amen? Kaya taas ang kamay ng pamilya again. Everybody. Yes. Ano sabi ng Panginoon? Joshua chapter 24 verse 15. Choose for whom you serve. As for me and my family, we will serve the Lord. Kaya sa pamilya, kailangan po natin maglingkod sa Diyos. Dahil ang susi ay ang paglilingkod. Nakakabata ang maglingkod. Amen? O tingnan natin ating mga byuda dito. Ayan. Nanay Virgie, Pastora Rhea, Pastora Nida, si Ate, ano nga ba? Ate, ano pangalan ni Ate? Heidi. Kasi bakit? Si Lord ang nag-aalaga sa inyo. Amen? At saka doon sa mga nahahapis, sabi ng Bible, mapapalad ang mahahapis sapagkat kayo aaliwin. Kaya okay lang maging hapis. Mahapis ka, ano ba sa Tagalog, sa English ang hapis? Yun, nalulungkot. Ando sa kaaliwan mo. Wala kang kasama sa bahay, si Lord ang kasama mo. Kausapin mo lang, Lord, salamat. Holy Spirit, Ama, salamat. No? Amen? Kung meron kong alagang tuta, oy, ako pagka umaga, halimbawa, wala akong kasama. Sabi ni Pastora, nagsosolo ka dito, ha? Okay, may asikasuhin sa palengke, sa bayan. Paglabas ko, Bella, kausap ko yung aming tuta po. Malaki. So, kailangan family kaaliwan ng bawat isa. Amen. Amen? So, sabihin mo sa tabi mo, mahalin mo pamilya mo. Mahalin mo pamilya. At syempre, ikatlo, mahalin mo ang komunidad mo. We are blessed sapagkat tayo binigyan ng Panginoon ng blessed community. Yung ating mga area-area na nagbukas ng bahay para gamitin ng Panginoon in your place as a community base ng ating pong gawain. Ano sabi po ng Hebrews 12:14? Ang sabi po, make every effort to live in peace with all men, to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So, ang ibig sabihin, in our community, sa ating kapitbahay, make every effort to live in peace with all men, to be holy. Sabihin natin, peace. Kaya tayo make blessed community. Kaya yung ating mga kapitbahay, dapat meron tayong payapang relasyon sa kanila. Amen? Dahil sa oras ng pangailangan mo, sila ang unang re-responde sa iyo. Make every effort to live with peace. Amen? At yan, mayroon ng Pilipinas. Sa atin, kaunting birthday yan, kapitbahay, nababahagi na ng handa. Amen? Kasi you love your neighbor living in peace. Ay kahapon nga, hindi ako kasama sa kababaihan, ang dami huling pagkain sa akin, di ba? Ang dami na. At ako napansin ko, pagka nagagada yung mga nanay, ang dami pagkain, saan mga tatay, puro kape. Papatalo ba tayo, mga tatay? Pag tayo mga tatay, puro kape lang eh. Pag mga nanay, lahat all out.
Sabi ko, unfair. Pero may proposal. Sa susunod, magkasama na raw ang tatay at nanay. Amen? Bonggang-bongga yan. Praise God. We love family. And Life in Christ as a local church is a family base. Amen? Sabihin natin, mahal ko pamilya ko, mahal ko kapitbahay ko, mahal ko ang church ko. And last one, unity in the local church. Kasi, yan ang sikreto ng Life in Christ. So, salamat sa inyo. Amen? Kasi, mabigat itong ating tinatahak na ito. Biro nyo, meron pa tayong regular expenses, yung ating operating expenses. Ang laki na kuryente natin, 5,000. Kasi nagwe-welding. Amen? Nagle-labor, may mga materyales. Pero I love to serve the Lord because I know I have a loving local church. I have a very supportive local church. Kaya sabihin mo sa tabi mo, I love you. Amen? Mahal ko kayo. Okay, dito tumingin as I close. Alam niyo sa local church and Life in Christ, hindi naman akin to eh. Pinangungunahan ko lang kayo. Nakuha niyo po ba ako? Kasi 62, 61 na ako. Uy, sabi ko kay Missy, 61 na ako. Kasi no ako'y nag-birthday, na-hospital ka agad ako. Eh sabi ko, ipag-celebrate po ako. Ano gusto mo? 1 taon sa patay, 1 taon sa buhay. Kasi kung ako'y namatay noon, ay 1 taon sa patay. Aba, ay sabi niya, sige na nga. Oh, praise God. Amen? Kaya samahan niyo ako sa August 18, magdala kayo kung ano dadalhin nyo. Mag-celebrate tayo sa buhay. Amen? Talamangan natin ang Panginoon. Ay, di ba? Nagbe-birthday ako'y putlang-putla. Ramdam nila. Ang itim ko, sa bagay, may itim pa naman ako ngayon. Pero iba. Alam nyo, pag uwi ko, ma, hindi ako makahinga. Ayun, diretso na ako sa ospital. Kaya sabi ko 1 taon. Pero I praise God for the Life in Christ, a local church. Hindi tayo tumitigil. Mula sa tayo umuupa doon sa may Jollibee na tumutulo, lumipat tayo sa City League na pag umulan, pati yung amoy na CR, amoy natin. Pero dahil sa inyong suporta, kaya I love the local church. I love you, everyone. Kaya sabi ko nga, hindi akin to eh. Pinangungunahan ko lang kayo. Dahil ang magmamana ng Life in Christ ay yung mga susunod na henerasyon. Amen? Kaya yung ating mga anak, at pag nakita ng ating mga anak, na ito'y kumpleto na at naka-aircon pa, sabihin ng ating mga anak at apo, salamat sa mga nauna, sa mga tatay at nanay. Amen? Ay tingnan nyo kaya, kung hindi ko kayo, walang nanguna sa inyo, hanggang ngayon, umuupa pa rin tayo. Kaya binigay na Diyos sa akin, my heart, your history is your legacy. Pag napag-uusapan ng buhay mo, legacy yon para sa iyo. At mahaba pa naman ang buhay ko, makapag-iiwan ako ng isang kwento na maganda. Kaya habang tayo nabubuhay, gandahan mo ang kwento ng buhay mo. Dahil pag walang kwento, walang kwenta. Sasabihin, sayang. Amen? Kaya, unity in the local church bring change and miracle. Kaya, mamaya sa uwian, akyatin nyo, at kailangan kumatok tayo. Ang kalahati po kasi no puro plywood, ayaw pa buo po ng lahat yung hollow block. Para maging safety. So, 5 hollow block lang, tapos puro plywood na. Double wall para matibay at hindi maingay. Kaya kung nakato kayo, kailangan po natin ng 2 CR.
CR ng lalaki, CR dito sa children, CR po sa guest room. Ang isang kompletong CR na inodoro lahat, pinakamahal na, tamang-tama lang is 5,000. Kaya kung kayo kinakatok, sabihan nyo lang ako, Bishop, akin na isang set ng CR. At tiniti ako, ikaw ang unang uupo doon. Pag ikaw ay napawiwi. Huwag mo lang palalagyan ng pangalan mo. Dahil hindi uso sa atin yung donated by. No? Yung simbahan doon sa amin nagbigay ng relos na wall clock, ang donated by, mas malaki pa sa wall clock. Kaya sa atin, hindi natin nilalagyan ito na galing kanino. At ako'y naniniwala, kasama ka sa nagbigay bilang local church. Amen? Kaya ito po'y para sa inyo lahat. Pinangungunahan ko lang kayo. At salamat sa pamilyang Katsila, nagbigay sa atin lupa. At salamat sa mga core leader, mga tao na nasa likod ng ating proyekto. Patuloy tayo maglingkod. At isa po sa pangarap ng inyong bishop, pag ito ay na fully finished at nagdire-diretso ang blessing, mamimigay tayo ng grocery sa community. Yes. Buwan-buwan may tatanggap na bigas at grocery. Kasi sa natin dadalin, payamanin natin ang relasyon sa community, hindi payamanin ng church. Kami mag-asawa, for God's glory, we are stable. Praise God because of my family. Kay Stephanie, kay EJ, kay Yuri. Ang may desire na lang ako, Lord, makapaglingkod ako sa iyo. At makatulong kung anong biyaya meron, ibahagi sa iba, at para susunod sa mga henerasyon darating. Amen? So I love you all, local church, Life in Christ. Patuloy tayo magsama-sama. Amen? Tayo tumayo. There is power, miracle in unity. Individually, family, in our community, in our local church. Worship song isa. Shall we say so? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Lord. Tayo magpasalamat sa Diyos. Individually, sige po tayo magpapasalamat. Pray to God individually. Pasalamat ka sa lahat sapagkat pinagaling ka, pinagpapala ka ng Panginoon, sinusustain ng Diyos ang pamilya mo. Sige po, ito ang oras. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Give thanks. Yes. And by the glory of the Lord, all, hallelujah. Give Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Because it's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak. Because of what? Because of what the Lord has done For us. for us. And now
Itaas po natin ating mga kamay. Katulad ng aking sinabi, ang ating pagiging Kristiyano at pananampalataya ay hindi nakabase sa husay ng pastor, pangalan ng church, o sino mang, kundi sa iyong paniniwala kay Jesus. Inaanyayahan kita na buksan mo ang puso mo. Salamat sapagkat narito ka sa Life in Christ. Pero magiging maganda kung si Jesus ng Life in Christ ang tatanggapin mo sa puso mo. At makakasama ka namin lumago sa iglesyang ito. Sumabay ka sa maikling panalangin. Amang banal, salamat sa umagang ito. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, aking Panginoong Hesus, bilang aking Diyos, aking tagapagligtas. Sa umagang ito, inihahandog ko ang aking buhay sa iyo. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pamilya, ang aking kinabukasan. At Ama, salamat kay Jesus na ibinigay mo sa kaligtasan namin. Ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you.